Welcome back sa Graphic Design Daily. Ngayon ay Lesson 8 na tayo. Sa previous lesson, gumawa tayo ng promotional flyer para sa isang laundry business. Ngayon naman, gagawa tayo ng restaurant menu. Ang client natin ay isang Italian restaurant na gustong magkaroon ng bagong menu. Ang challenge natin ay gumawa ng menu na malinis, madaling basahin, at appetizing tingnan. Gagamitin ulit natin yung ChatGPT para gumawa ng menu content at Canva para sa professional design. By the end of this lesson, magkakaroon ka ng restaurant menu na pwede mong idagdag sa portfolio mo. Punta na tayo ngayon sa client's brief or sa workflow po muna natin. Ayan, una, aalamin natin yung request ni client. Sumunod, mag-generate tayo ng menu content with ChatGPT. Pagkatapos, mamimili tayo ng template at i-customize natin ito. At i-review natin yung final design. Sa huli, may homework challenge po ulit tayo. Ito naman yung client's brief. Ayan. Ang client natin ay si Bella Italia Restaurant. Yan, si client ay nag-renovate sila ng kanilang restaurant at gusto nilang magkaroon ng bagong menu. Ang request nila ay simple. Gusto nila ng menu na mukhang premium, madaling basahin, at nakaka-engage order. Ang industry ay Italian restaurant. At ang project natin ay restaurant menu design. Ang target audience natin ay families, couples, and friends. Ang objective ay makakreate tayo ng clean, premium menu that is easy to read. Ito din yung menu sections, appetizers, pasta. Parang pizza po ito. Sorry, na-type po. Ayan, desserts and drinks. Ang gusto ni client ay deliverable at trifold menu. Yun po yung gusto ni client, trifold menu. Before po tayo pumunta sa Canva, kay ChatGPT po muna tayo. Dahil hindi natin kailangan gumawa ng lahat ng menu items mula sa simula, yan, gagamit tayo ng ChatGPT para makagawa ng draft. Draft lang po ito. Tandaan natin na draft lang po ito. Bilang designer o business owner, pwede pa rin baguhin siya ayon sa gusto ng client. Ang importante po ay mayroon na tayong magandang starting point. Ang prompt po na gagamitin natin ngayon ay act as a restaurant menu copywriter. Sumunod, client heard me design restaurant menu. At lalagay na po natin dito yung nandito sa client's brief. Ayan. Ang client po natin ay si Bella Italia Restaurant. Sorry po. Bella Italia Restaurant. Tapos sumunod ay yung cuisine. Ang cuisine niya po ay Italian. Tapos create menu items for yan, magiging po natin ito yung mga kailangan ni clients. Tapos, papalitan ko po ito ng pizza. Nagtatay po lang po kanina habang nilalagay. Sumunod, i-include po natin ang item name, short description,
short and advertising. Send na po natin ang ating prompt. Yan, makikita natin advertise. May siyang binigay pasta and then yung prices niya. So, jeans. Nakita din natin yung short description niya. Ngayon po, pumunta tayo kay Canva and then click create. Dahil ang gusto po ni Canva ay trifold menu, ang gagamitin po natin ay trifold. Tapos sa template po, ay search natin yung restaurant menu. Restaurant menu. And then click search. Yan, mamimili po tayo dito ng gagamitin natin. Pero dahil naka-Canva free po tayo, hindi natin ito magagamit yung mga may mga crown na yellow po. For Canva Pro po siya. Scroll down. Tapos hanap po tayo ng free na templates po. Piliin po natin yung parang katulad po sa Italian. Pwede po natin i-search Italian. Tingnan po natin kung may result. Ayan, kaso Canva Pro po, hindi natin yun siya pipili. Ito, subukan po natin. Ay, Canva Pro po siya. Scroll down po. Scroll down kasi yung Canva Pro po siya. Scroll down. Ito po natin. Ito po. Sige, ito po yung pinili ko po. Fix po natin ito kasi hindi naman po natin magagamit for delivery po siya. At magde-design po tayo dito. Ngayon, punta po tayo dito. And then, pwede po tayo humingi kay pwede po tayo magpatulong kay ChatGPT kung ano yung magandang font and font color.
Ngayon, ilagay natin itong restaurant name. Dito na, ito parang mas okay ilagay dito yung logo ni restaurant. Na-upload ko na po siya dito. And then, ilagay ko na siya. Parang mas okay po if punta muna tayo sa elements and then sa frames. Ito po, piliin natin yung or logo. Maganda po if i-zoom natin to para sa gitna lang. Ayun, makikita po natin yung line na to para sa trifold po. Yan. Ayan, gitna. Tapos i-upload natin. Tanggalin po natin ang border. Ayun, hindi na po nakita yung border ng logo niya. Nakita po si pwede din. Ito po ang eraser. Pindutin natin yung picture. And then, pindutin natin itong eraser. And pixel eraser po. I-erase po natin. Tanggalin ko lang. Tanggalin lang po natin ito ang border. Check po. Check. Ayun. Ay, sige po. Ayan. Kinontrol Z, inando ko po yung ginawa natin kanina. Ayan, mas okay po yan. Yan yung logo niya. Palitan natin ito ng company name. Ay, restaurant name po. Wala ito. Restaurant name. Ayan. Check po natin. Restaurant name. Try po natin itong font na ito. Check po natin kung ano ba yung mas maganda sa dalawa. Control Z. Ito po. And then, ito po. Pindutin ko yan sa line spacing po.
siya masyadong dikit. Pwede din tingnan kung mas maganda siya. Nalipito ka ba? Tapos, okay din po if tingnan natin kung approach. Ayan. Sunod naman po, yung menu. Pwede piliin ko po ba scroll up and tingnan natin lahat ng menu niya. Dito po ay nalagay po appetizer. Appetizer po muna. Sa appetizer tayo magsasabi. Appetizer natin ay bruschetta classica. Tapos yung crispy calamari. And then yung fries po pala nakalimutan. Sama na natin yung fries. Yan, dito din po. Ang gagawin ko yun. Sumunod ay kapisala. Tapos ang fries na. Sumunod naman, ito si garlic parmesan breadsticks. Iiulong ko lang po ito. Iisang lane lang po siya. And then yung fries. Tapos sunod, ito, short description. Yan, copy and paste natin. Sunod, copy and paste. Then tayo kay crispy calamari. Sunod naman ay i-adjust ko lang din po ito. And hindi po siya nagikit-kit dito sa baba. Last ay si garlic parmesan breadsticks. Tapos, okay din po itaas ko to para ano po siya. Kasi ilan po yung menu na ilalagay natin. Appetizer, pasta, pizza, desserts, and drinks. Yan. Kasi dito po ay refreshers lang po and appetizer lang. Kaya, i-adjust po natin. Natin siya. Tapos, ito din po lahat sila. I-adjust natin. So,
Sunod po ay pasta. Nakapit ko lang dito ito. And then paste. Tapos lalagay ko po siya dito sa baba. Lalagay natin ay pasta. Pizza. Pasta and pizza. Tapos, kapit po natin ito. And then paste. Ayan. Para same font lang din po siya. And size. Bali, dalawa lang po na pasta and pizza. Sa pasta, itong spin ang price niya po ay 60 pesos. Ikakopy ka naman po ito and then paste. Para sa description, short description. Ikakopy ko po ito for Penny Arabiata. Pwedeng pasta lang din po muna ilagay ko dito kasi masyado na pala siya. Or babawasan ko dito. Gagawin ko lang po siyang tatlo. Mataas ko po. Ito din po, igigit na ako. Mataas ko po ng kaunti. I-adjust ko lang din po. Sunod. Ika-copy and paste ko lang po ulit. Ang price niya po ay 390 pesos. Pwede po ika-copy ko and paste para sa short description. Tapos, pipili naman po tayo ng sa pizza. Copy po muna ulit natin ito and then paste. Ito po si 4 cheese pizza. And then, ang price niya ay 590 pesos. Tapos, copy po ulit ito and then paste natin. Para sa short description itong 4 pizza cheese. 4 cheese pizza po. Nagkapalit. Ayan. Sunod naman, dito naman tayo sa gilid. Drinks na naman tayo. Dessert muna. Dessert. Tataas din natin. Ayan. Igigit na natin. And then, taas din natin ito. Ipili naman tayo ng tatlo nito. Ang price niya po ay 220 pesos. Ang short description niya naman ay creamy, coffee flavor, and ayan, sweet. Sunod ay panna cotta. Cup.
Silky vanilla. Taas din natin ito. Ito, chocolate lava. Ang price niya naman po ay 250 pesos. Sunod, yung kanyang short description. So, natin. Tapos ngayon, kakopy natin to and then paste for drinks. Dito naman po tayo sa drinks. Tapos, i-keep na lang din po natin siya. Yan, for drinks and ito, Italian soda. Okay, natin. Ang price niya naman ay 150 pesos. Ang kanyang short description ay tapos, tataas ko lang po siya. Tapos ito, kakopy and paste ko. Kinontrol Z ko lang po ayun para ma-undo. Dito, and copy and paste. Ayan. Sunod naman, ito, espresso. Espresso. Sunod, yung price na 140 pesos. Tapos, yung kanyang description. Yan, kinapi-paste ko lang po yan para dito. Ipipwesto natin siya. And then, yung kanyang description. Mamaya po aayusin natin para mag-align siya. Ang huli ay cappuccino. Ang price niya ay 170 pesos. Yan, ngayon naayusin ko siya. Dahil pare-parehas lang naman po yung font size niya, hindi na po natin babaguhin. Tapos, magsisimula mo. Simple po siya. Simple din. Yun, para makaalin po sila. Sunod, mas okay din po if wala na itong ulit po. Alisin ko lang po muna. Mas okay po tip na. Alisin ko lang po. Bina-backspace ko lang po siya. Okay, ito. Pwede din po. Pwede din po natin ito ng 2 pesos. Click po ng 2 pesos dito. Ngayon po, i-zoom ko to para ma-align ko po silang dalawa. Or alisin ko po ito. Kukolapse ko siya.
gilid ko din. Align ko lang po siya. I-guide yung mouse ko. Tapos, i-align ko ito. Na-align ko lang din po sila. Yan. Tapos itong pizza naman. Pasta and pizza. Ito din, kapitid kanina. Ayan, siya. Ayan, siya lang. Ayan. Dito din po, ganun din gawin natin. Ay, medyo yun lang po talaga yung siya. Tapos itong drinks ay higit na. Ito din po dessert ay higit na. Tapos ito din po ay natin. Ayan. Pwede siya. Or pwede. Tapos, itong gitna naman po, yung aayusin natin. Ito, yung company name, restaurant name, tapos, ulitin po natin siya. Lagyan na to. Napindutin po natin yung element. I-search po natin. Italian. Ay, nasa frame po pala tayo. I-back po natin yun. And then, yun. Try po natin yung suggested na Italian food. Ngayon, nahanap po tayo ng picture. Ay, laman po. I-control Z ko lang po. Ayan. Tapos, ipa-backspace ko siya. Tapos, ipa-backspace ko. Ito po, ay lalagyan natin
Ito po yung lalagyan natin ng picture. I-export muna natin. Tapos, punta tayo dito sa shape. Ayan, shape. Gagawin po natin siya frame. Shape. Lapin po natin ang katulad nito. Scroll up. Ito po. Ito po, pindutin natin itong logo natin. Right click, tapos pindutin natin itong layer para ma-front po natin siya. And then, dito sa itong elements, hanap tayo ng Italian font. Ito, pindutin po natin yung pili natin kanina. Ayan. Ayan. I-adjust ko lang. Patay tayo. Ito po ang focus. See all. Ano pa po tayo ng iba din pa po na options. Try po natin. Parang mas okay po yung kanina. Ayan. Ngayon po, pindutin natin ito. Collapse ko lang. Ayan, para makita po natin. I-full screen ko po para makita yung ginawa natin na menu. Ayan, sa gilid, makikita natin yung appetizers and pasta and pizza. Tapos, sa kabila naman po yung desserts and drinks. Yan. Dahil tapos na po yung design natin, re-reviewin po muna natin to. Malinaw ba yung restaurant name? Pwede po natin itong lakyan pa. I-edit ko lang po. Dito, ikikip na po siya. Tapos, lalakyan ko po yung font size. Tapos, palitan ito ng font na ito para sa nandito katulad sa logo po. Bale, ang gagawin ko po ay yung bella
Tapos, yung Italia, ikakopy ko lang po ito and then paste para dito sa baba. Tapos, lalagay ko naman po yung Italia. Papalitan ko po yung font size niya ng Wayfair. Yung Wayfair display. Ayan, para katulad po ng sa logo. Lalakihan ko lang po siya. Tapos, igigita. Tapos, ito din po. Ayan, tapos ikigitna ko din po siya. Ayan, iso-zoom in natin. Yun. Ayan, malinaw ba yung restaurant name? Ayan, organisado ba yung bawat section? Nakikita ba natin na organize siya? Madali bang makita yung presyo? At mukha bang premium yung overall design? Yan. Kung oo ang sagot mo sa lahat ng yan, ready na nating i-present yung design sa client. Yan. Ngayon, dahil tapos na tayo sa design natin, yan. Sa homework naman tayo. May challenge po ako sa inyo. Gumawa po kayo ng sarili niyong menu para sa ibang restaurant o sa cafe. Sundin po yung parehong workflow, yung client brief, yung ChatGPT content, pati yung Canva design. And habang mas marami pa po kayong practice, mas magiging confident ka sa paggawa ng iba't ibang design project. Ayan, kaya congratulations po, natapos na yung lesson 8. Sa susunod dating lesson, gagawa naman po tayo ng isang professional certificate design gamit ulit yung Canva at ChatGPT. Yan, maraming salamat po sa panonood. Happy designing at magkita-kita po tayo sa lesson 9.